So listen to our hearts, hear our spirits sing, a song of praise that flows from those you have redeemed. We will use the words we know to tell you what an awesome God you are. But words are not enough to tell you of our love, so listen to our heart. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At sumainyo po ang kapayapaan ng Panginoon. Ako pong muli ang inyong lingkod, kapatid na Emil Mergal. Kasama ko pong muli ang kapatid na Ayun. Denred Tobera Jr. At ang ating sa inyo po ay nagpapaanyaya dito po sa programang Ang Salita ng Katotohanan. Isang oras at kalahati na pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung meron po kayong mga comment or mga katanungan, maging ang mga kahilingang panalangin ay pwede nyo po ito i-type sa ating pong comment. At atin po itong babasahin. Kung ito po'y mga katanungan ay atin pong sasagutin abot po sa ating makakaya sa tulong ng Panginoon kasama ang Brother Denred at ang Brother Edwin. Kung ito naman po ay kahilingang panalangin, ay papanalangin po natin ito pagkatapos po ng programang ito. Isang napakahalagang aral na naman po ang akin pong inihanda sa inyo. At ito po ay ang Aralin 2. May pamagat na ang Biblia. Ibig sabihin, ang ating pag-aaralan ay may kinalaman sa kahalagahan at katangian ng Biblia. Meron po tayong mga ilang bagay na pag-aaralan. Ang una po rito ay ano ang Biblia? Ang salitang Biblia ay mula po sa wikang Grego na Biblia din ang pagkakasulat. At ang kahulugan po nito ay aklat ng mga aklat, kalipunan ng mga aklat, o mga aklat. Ang sabi po ng ibang kritiko ng Biblia, wala daw nakasulat na word for word mababasa sa Biblia. Maaring kaya po nagiging gano'n ang kanilang paniniwala ay hindi pa po nila nababasa ang wikang Grego na orihinal na pagkakasulat ng Biblia o maging ang wikang Hebreo, ang orihinal na pagkakasulat ng Lumang Tipan. Bagamat wala po tayong mababasa sa Tagalog Bible na Biblia o sa English na Bible, pero hindi nangangahulugang wala pong nakasulat na word for word sa Biblia. Ang totoo, sa original manuscript, sa Hebreo at Grego, meron po tayong mababasang word for word na Biblia. Katulad po ng nakasulat sa ikalawang Timoteo 4 at talatang 13. Diyan po ay binanggit ni Apostol Pablo, sa Tagalog po ay mga aklat. Pero kung babasahin po natin sa wikang Grego ay Biblia ang nakasulat. Kaya meron po tayong mababasang Biblia. Lamang ay hindi sa wikang Tagalog o sa wikang Ingles, kung hindi mismo sa orihinal ng pagkakasulat sa wikang Hebreo at Grego. Gaya nga po ng kahulugan nito, aklat ng mga aklat, kalipunan ng mga aklat, o mga aklat, ito po ay binubuo hindi lamang ng isang aklat, kundi 66 ng mga aklat. At ito po ay nahahati sa 2 tipan. Ang Lumang Tipan nga po ay 39 mga aklat o 30 o 39 books. At ang Bagong Tipan naman ay
27 books o 27 mga aklat. Kaya po ito ay binubuo ng 66 na mga aklat. Magmula po Genesis at hanggang sa aklat ng Apokalipsis. Gaya ng aking nabanggit kanina, ang Biblia ay naisulat sa 3 uri ng Biblia. Hindi po talaga ang orihinal na pagkakasulat ng Biblia ay wikang Tagalog o English o Latin man. Ito po ay mga salin lamang ng Biblia. Ngunit ang orihinal na pagkakasulat nito ay sa 3 uri ng wika. Ang una nga po dyan ay ang wikang Hebreo. Ang lumang tipan po sapagkat ang nagsulat nito ay mga Hebreo, gaya ni Moises at ang mga propeta. Sila po yung mga Israelita, kung saan ang kanilang mga salita ay wikang Hebreo. Kaya naman, ang lumang tipan ay naisulat. Merong pong mangilan-ngilan na naisulat sa lumang tipan sa wikang Aramaiko. Sapagkat kung saan ang mga Israelita ay naalipin ng ibang bansa, kung saan sa bansang yaon ang umiiral at ang pangunahing salita ay wikang Aramaiko. Kaya magmula doon ay naisulat ang ilang bahagi ng Biblia sa wikang Aramaiko. Kaya yan po ang pagkakasulat ng lumang tipan. Ngunit pagdating sa bagong tipan, ito po ay naisulat sa wikang Hebreo, kung saan sa panahong ito, ang mga Israelita ay alipin ng Romano, na kung saan ang umiiral na salita at ang pangunahing salitang ginagamit ng mga panahong yun ay wikang Griego. Kaya naman, ang mga apostol at ang mga nagsulat ng bagong tipan ay naisulat nila ito sa wikang Griego. Kaya ito po ang orihinal na pagkakasulat. Ang lumang tipan sa wikang Hebreo at kaunting Aramaiko, at ang bagong tipan ay sa wikang Griego. Ang Biblia ay naisulat hindi lamang ng kung sino-sino lamang mga tao. Ang mga nagsulat po nito ay mga lingkod ng Diyos. Mga hinirang ng Diyos upang maging kasangkapan maisulat ang Biblia. Gaya nga po ni Moises sa aklat ng Juan, Kapitulo 1 at sa talatang 14. Hayaan niyo po basahin ko at atin pong pakinggan at unawain. Juan, Kapitulo 1 at talatang 14. Narito po ang nasusulat. Nasumpungan ni Felipe si Nathanael at sinabi sa kaniya, nasumpungan namin yaong isinulat ni Moises sa kautusan at gayon din ng mga propeta, si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Pansinin niyo po ang pagkakasulat ni Apostol Juan na ayon sa kanya, sinabi ni Felipe na sumpungan namin ang isinulat ni Moises sa kautusan at gayon din ng mga propeta, si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Kaya ito po ay isang lamang patunay na ang mga nagsulat ng Biblia ay hindi kung sino-sinong mga tao lamang. Ang mga nagsulat ng Biblia ay pawang mga lingkod at hinirang ng Diyos upang maging kasangkapan maisulat ang kanyang salita. At narito pa po ang isa pa pong patunay na ang Biblia ay sinulat ng mga piling lingkod ng Diyos. Sa aklat po ng Lucas sa Kapitulo 24 at talatang 44, ganito naman po ang nasusulat. At sinabi niya sa kanila,
Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Pasinin niyo po, ang nagsalita po dito mismo ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, upang matupad ang mga kasulatan na naisulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa awit. Ang awit po ay isinulat ni Haring David. Kaya maliwanag na po na ang Biblia o ang lumang tipan ay naisulat ng mga piling lingkod ng Diyos. Naisulat ni Moises, isinulat ng mga propeta, kasama si Haring David, at ang totoo, kasama pa po si Haring Solomon. Ang aklat po ng Kawikaan at ng Ecclesiastes ay isinulat po ni Haring Solomon. Pasinin niyo po atin pong babasahin sa aklat mismo ng Kawikaan. Sa Kapitulo 1, ang talata po ay 1, ganito po ang nasusulat. Ang mga kawikaan ni Salomon, na anak ni David, na hari sa Israel. Kaya napakaliwanag, ang sumulat ng kawikaan at maging ng Ecclesiastes ay hindi lamang kung sinong tao. Isinulat po ito ng pinakamarunong nung panahong yun at walang iba kundi si Haring Solomon. Kaya napakaliwanag. Ang Biblia, gaya ng lumang tipan, ay isinulat ng mga piling lingkod ng Diyos. Gaya ni Moises na propeta ng Diyos at ang ibang mga propeta. Gaya din ni Haring David na isang hari na hinirang ng Diyos. At gayon din ni Solomon na hari na hinirang din ng Diyos. Sa pamamagitan nila, naisulat ang lumang tipan. Ngunit ang bagong tipan ay naisulat din ng mga piling lingkod ng Diyos. At ito po ay naisulat, pangunahin na po ang mga apostol. Pasinin niyo po aking babasahin. Sa ikalawang Tesalonica, sa Kapitulo 1, sa talatang 1 at 3, ganito po ang isinulat ni Apostol Pablo. Akin pong babasahin at atin pong unawaan. Si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Tesalonica na nasa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Sa talatang 3, kami ay nararapat, mga kapatid, na magpasalamat na lagi sa Diyos dahil sa inyo, gaya ng marapat, dahil sa ang inyong pananampalataya ay lumaking lubha at ang pag-ibig ng bawat isa sa iba't iba ay sa inyong lahat ay sumasagana. Pasinin niyo po, bago sumulat ang mga apostol, ipinakikilala muna nila ang kanilang sarili. Pinatutunayan nila na sila ang sumulat nito. Pasinin niyo po, babasahin ko po, ang binasa ko po ay Kalawang Tesalonica, Kapitulo 1, ang talatang 1. Dito po ay binabanggit ni Apostol Pablo ang kanyang sarili na pinatutunayan niya na siya ang sumulat ng aklat na ito. Meron po siyang word for word na naisulat at pinatunayan na siya nga ang sumulat ng aklat na ito. Sa Ikalawang Tesalonica din, Kapitulo 3, at sa talatang 17, ganito po ang kanyang sinulat. Ang bati na isinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo, na siyang tanda sa bawat sulat, gayon sumusulat ako. Kaya napakaliwanag. Ang sabi ng Apostol Pablo, bati na sinusulat ng aking sariling kamay. Sinulat niya mismo ng sarili niyang kamay. Hindi po nung kani-kaninong mga kamay, mismo ng
kanyang sariling kamay. At pinakilala niya yung kanyang sarili. Kaninong kamay? Akong si Pablo, na siyang tanda sa bawat sulat, gayon sumusulat ako. Kaya si Apostol Pablo po ay merong palatandaan na pagpapatunay na siya nga ang sumulat nito. At babasahin ko po ang iba pang mga talata at pagkatapos nito hihinga natin ng karagdagang paliwanag ang ating kapatid na Edwin Inso. Babasahin ko po muna ang ikalawang Pedro sa Kapitulo 1 at sa talatang 1, ganito po ang nasusulat. Si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesucristo sa nagsikapagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Dito po ipinakilala naman ni Apostol Pedro ang kanyang sarili na pinatutunayan niya bukod sa kanyang pagbati ay siya ang sumulat ng aklat na ito. At narito po ang kanya ring sinabi sa Kalawang Pedro Kapitulo 3 at inyong ariin na ang pagpapahinuod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Kasi ninyo, matapos ipakilala ni Apostol Pablo ang kanyang sarili at Apostol Pedro ang kanyang sarili na siya ang sumulat nito, pinatunayan niya rin na si Apostol Pablo na tinawag niyang kapatid ay sumulat din. Kaya napakaliwanag na ang buong Biblia ay isinulat ng hindi lamang kung sino-sinong mga tao. Ito ay sinulat ng mga piling lingkod ng Diyos. Gaya ni Moises, gaya ng mga propeta, gaya ni Haring David, gaya ni Haring Salomon, sa Lumang Tipan. At sa Bagong Tipan naman ay gaya ng mga apostol. Kapatid na Edwin, baka meron kang karagdagan. Salamat po kapatid na Emil at napakaliwanag naman ang sinasabi na patungkol sa Biblia. Ito po ay kaunting karagdagan lamang tungkol sa sumulat. Itong mga tao na ito ay hindi ito basta-basta mga tao na ibig sabihin na kumukuha lang ang Diyos kahit sino-sinong tao para utusang sumulat. Ito po ay pinili ng Diyos, no? At masabi natin na ito sila ay hindi mga taong sumusulat ayon sa kanilang sariling kaalaman. Sila po ay sumusulat ayon sa dictation or guidance ng banal na espiritu. So makikita natin na hindi katulad ng iba na mga aklat na nababasa natin sa mundo na minsan hindi natin alam kung sino ang author, sino yung writer. Minsan hindi nagpakilala gaya ng mga aklat na gawa ng ibang relihiyon, no? Minsan hindi natin alam kung sino talaga yung tunay na writer. Ngunit kung basahin mo sa pamagitan ng kanilang ginawa ay makikita mo rin na mayroong mga salungat-salungat, nagkakasalungatan, no? Nagkakasalungatan. Gaya ng babanggitin na lang natin, hindi naman siguro may kaila na kilala ng karamihan yung Book of Mormons, no? At saka pasensya na po, hindi po ito intensyon na siraan, ngunit totoo po, kasi mayroon akong Book of Mormons, kung babasahin natin talaga ng maigi, iba no? Iba siya kaysa sa tunay na Biblia. At ito po ay hindi, masabi natin na ang Biblia po ay kakaiba. Hindi kagaya sa binanggit kong aklat na mayroon doon nakasabi na huwag niyo kaming hatulan dahil sa aming kahinaan, dahil kami ay sumusulat ayon sa sarili naming kaalaman. Tingnan mo, mismo ang author na mismo, yung writer na mismo ng aklat na yon ay umaamin na sila po ay may kahinaan at mayroon silang mga sabi doon, may mga error sila mismo. Ngunit ang Biblia, wala po nating mababasa na sinabi ito ay sinusulat ayon sa kanilang sariling kaalaman.
Kaya makita natin na talagang walang walang writer sa Biblia na nag-claim na sila'y sumulat na ayon sa sarili nilang kaalaman. Ngunit sila'y sumulat ayon sa utos ng Diyos. Iyon po ay maliwanag at talagang napaka-reliable ng Biblia at wala na pong ibang aklat sa buong mundo na nagsasabi ng katotohanan. Walang pinapanigan. Wala siyang pinapanigan kung anong klaseng tao ka, kung anong reliyon mayroon ka. Ang Biblia po ay nagsasabi ng totoo. Tayong lahat ay kailangan sumunod sa Biblia, hindi yung Biblia ang susunod sa atin. Kapatid na Emil, yun po ang masasabi ko. Tama, kapatid na Edwin. Itutuloy ko po, kapatid na Edwin, ang ating po ilang pang mga punto at pagkatapos nito, hihingan uli kita ng kaunting karagdagan. Ang una po ay yung pong tanong na ano ang Biblia. Yun po yung pinaliwanag natin. Ang pangalawa po na ating ipapaliwanag ngayon ay saan galing ang Biblia. Sapagkat maraming tao, maging ang ibang mga ninuno natin na may mga edad na, ay sinasabi nila na yan ay sulat lamang ng tao. Gaya daw ng comics, gaya daw ng dyaryo, ay mga sulat din ng tao. Kaya sulat din lang yan ng tao na hindi agad basta daw paniwalaan. Kaya ito po ang ating pag-aaralan. Una, kung saan galing ang Biblia, ang sabi po, ang Biblia ay kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin, may kasi o may pagsama ng Diyos. Babasahin po natin ng 2 Timoteo sa Kapitulo 3, at narito po ang talatang 16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Pansinin niyo po, lahat, ibig sabihin, walang kasulatan na hindi kinasihan ng Diyos. Lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan. Sapagkat ito'y may kasi ng Diyos o pagsama ng Diyos, mapapakinabangan ito. Saan? Sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katwiran ng Diyos. Napakaliwanag. Upang ang mga taong lingkod ng Diyos, upang ang mga tao ay mapanuto sa katwiran ng Diyos, kailangan niya ang kasulatang kinasihan ng Diyos. Wala na pong ibang aklat maliban sa Biblia na makapagdadala sa tao para siya ay mapanuto ng katwiran ng Diyos. Amen. Kaya ito po ay kinasihan ng Diyos. Ngunit ang tanong, papaano ito kinasihan ng Diyos? Papaano ito sinamahan ng Diyos? Narito po ang isang talata sa 2 Pedro, Kapitulo 1, talatang 20 at hanggang sa 21, aking pong unawain. Na maalaman muna ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Dito'y ipinaliliwanag kung papaano ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pedro, malaman muna ito na alinmang hula o propesiya ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Ibig sabihin, walang nakasulat sa Biblia o sa propesiya ng Biblia na nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag ng tao. O sa madaling salita, yung mga taong sumulat nito, gaya ni Moises, mga propeta, mga hari, maging ang mga apostol, sumulat sila hindi galing sa kanilang sariling pagpapaliwanag, hindi galing sa kanilang sariling opinyon. Ngunit kung papaano ayon sa kasunod, hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman,
kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. So napakaliwanag kung papaanong sinabi na ang kasulatan ay kinasihan ng Diyos sapagkat ang mga nagsulat ay mga piling lingkod ng Diyos. At sila'y sumulat hindi sa sarili nilang kalooban o sa sarili nilang opinyon. Sila ay nagsalita at sumulat buhat sa Diyos. Kung papaanong naging buhat sa Diyos na merong udyok ng Espiritu Santo. Sa madaling salita, ang mga nagsulat nito ay mga pawang naging kasangkapan lamang. Sila ang ginamit na kasangkapan upang maisulat ang salita ng Diyos sapagkat hindi naman pwede na iba't ibang mga nilikha ng Diyos. Isa lang ang nilikha ng Diyos na pwedeng magsulat nito sapagkat ang aaralan ay tao, natural. Ang gagamitin niyang kasangkapan ay tao din. Pero hindi nangangahulugan na ang taong nagsulat nito, gaya ng mga piling lingkod, ay sa kanilang sarili. Ito po ay isinulat ng mga piling lingkod ng Diyos, buhat sa Diyos na merong udyok ng Espiritu Santo. Kaya masasabi pa rin natin na ang Biblia ay galing sa Diyos. Ang Biblia ay naisulat sa gabay at udyok ng Espiritu Santo. Kaya naman, sa aklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 2 at sa talatang 3, hayagang sinabi ni Apostol Pablo na ito nga ay salita ng Diyos. Pansinin niyo po aking babasahin. Unang Tesalonica, Kapitulo 2 at sa talatang 3. At dahil naman dito, kami ay nangagpapasalamat na walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa makatwid bagayang salita ng Diyos, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. Pasinin niyo po, yung ipinangaral ng mga apostol, gaya ng ipinangaral ni Apostol Pablo, ay direktahang sinabi niya na ito ay salita ng Diyos. Tinanggap nila na hindi gaya ng salita ng tao, kundi gaya ng salita ng Diyos na gumagawa naman sa kanila na nagsisisampalataya. Kaya napakaliwanag. Ang mga nakasulat sa Biblia ay pawang mga salita ng Diyos. Kaya naman sa panahon natin ngayon, kung gusto po nating malaman ang salita ng Diyos, hindi po mahirap. Kung gusto po nating maunawaan ang salita ng Diyos, napakadali po. Una, maari po tayong makinig sa mga tunay na nangangaral ng salita ng Diyos. At pangalawa, maari po tayong magbasa ng Biblia. Dito sa ating pagbabasa, malalaman natin at maunawaan ang mga salita ng Diyos. At atin pong kukunang karagdagan si kapatid na Edwin Inso kung naandyan siya. Ngunit kung wala, ay atin pong ipagpapatuloy muna. At pagka naandyan na siya, ay hilingin natin ang kanyang karagdagan. At narito po ang pangatlo. Ang pangatlong tanong po ay, gaano katotoo ang Biblia? Ang Biblia ay napakatotoo. Ito ay pinatototohanan maging ng mga agham o ng science. Gaya po ng nakasulat sa aklat ng Leviticus, Kapitulo 17. At babasahin ko po ang talatang 11. Narito po ang sinulat ni Moises na propeta. Ang sabi niya, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo,
at aking ibinibigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa sapagkat ang dagoy siyang tumutubos dahil sa buhay. Kaya napakaliwanag noon pa man, bago madiskubre ng mga scientists o mga doktor, pinatotohanan na ng Biblia, sinulat na ni Moises na ang buhay ng laman ay nasa dugo. Ibig sabihin na pagka ang tao'y naupusan ng dugo o nakulangan ng dugo, ay maari siyang mamatay. Sapagkat ang buhay ng laman o ang bumubuhay sa laman ay ang dugo. Kaya noon pa man ay pinatotohanan na ng Biblia bago pa ito madiskubre ng mga scientists. Ganun din naman, pinatotohanan ng Biblia noon pa man na ang mundo ay nakalutang sa kawalan. Pansinin niyo po, ganito po ang nasusulat sa aklat po ng Job sa Kapitulo 26 at sa talatang 7. Akin pong babasahin at atin pong unawain. Kanyang iniuunat ang hilagaan sa paggitang walang laman at ibinibitin ang lupa sa wala. Pansinin niyo po, yung lupa ay nakabitin sa wala. Ibig sabihin, wala pong nakapatong, wala pong humahawak dito, sumasalo rito, kundi ang mundo ay nakabitin sa wala. At later on, nadiskubre ng mga scientists na ang mundo ay nakabitin sa gravity. Meron palang gravity kung bakit ang mundo ay nakabitin sa kawalan. Kaya bago pa ito madiskubre ng mga scientists, pinatotohanan na ng Biblia na ang mundo ay nakabitin sa kawalan. Kaya napakaliwanag, maging ang mga scientists o ang sensya o ang science ay nagpapatunay na napakatotoo ang Biblia. At ito pa po ang isa. Sa aklat po ng Isaiah, sa Kapitulo 40 at sa talatang 22, ganito po ang ating mababasa. Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa at ang mga nananahan doon ay parang mga balang. Siyang nagladlad ng langit na parang tabing at inilaladlad na parang tolda upang tahanan. Pansinin niyo po, dito'y binanggit na ang Diyos ay nakaupo sa balantok ng lupa. Sa wikang Tagalog ay balantok. Ito po'y malalim na pananalita. Ang mababaw po nito ay kabilugan ng lupa. Sapagkat kung babasahin natin sa wikang Ingles, gaya ng pagkakasulat sa King James Version, mababasa po natin ay circle of the earth. Kaya napakaliwanag na noon pa man, inihahayag na ng Biblia bago madiskubre ng mga scientists na ang mundo ay bilog. Kaya napakatotoo ng Biblia. Maging ang mga scientists o maging ang hagam o sensya ay nagpapatunay na ang Biblia ay totoo. Ang pang-apat, bakit kailangan ang Biblia? Una, ito ay pamantayan sa relihiyon. Pansinin niyo po sa aklat ng Mateo, sa Kapitulo 28, sa talatang 18, ganito po ang nasusulat atin pong pakinggan at unawain. At lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo
na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Pansinin niyo po, bago umakyat ang Panginoong Hesukristo sa langit, ay nagbilin siya sa mga apostol. Ang sabi niya, lahat ng kapamahalaan o lahat ng autoridad ay naibigay na sa akin. Sabi niya, sa langit at sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, walang autoridad na pinakamataas maliban sa autoridad ng Panginoong Hesukristo. At pinatutunayan din pagdating sa relihiyon, pagdating sa pananampalataya, ang authority po ay na kay Kristo. Kaya nga po, ang sabi niya ayon sa kanyang pagkakautos, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pansinin niyo, pinagagawang alagad ang lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, sa lahat ng mga bansa, ang authority ay na kay Kristo. Sa lahat ng mga bansa, ang autoridad maging pagdating sa relihiyon at pananampalataya ay na kay Kristo. At kung hanggang kailan ang autoridad na ito ay binabanggit din sa talatang 20 ang sabi niya, na ituro ninyo sa kanila na kanilang tanggapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Pansinin niyo po, napakaliwanag ng ating binasa. Si Kristo bilang nasa kanya ang autoridad, ang sabi niya sa mga apostol, na ituro ninyo sa kanila, na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na ipinag-uutos ko sa inyo. Kaya napakaliwanag, ang pamantayan o autoridad pagdating sa relihiyon ay ang pamantayan o autoridad ng ating Panginoong Hesukristo. At binasa po natin na ganapin ang lahat ng mga bagay na kanyang ipinag-uutos. Sa makatuwid, kung gusto nating makasunod sa ating Panginoong Hesukristo, kung gusto nating makasunod sa kalooban ng Diyos, ay pumunta tayo sa autoridad. Pumunta tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit kung papaano tayo pupunta, aalamin natin ang kanyang mga iniutos sa Biblia. Sa ganung bagay, malalaman natin na tayo ay nag-aaral at sumusunod ayon sa pamantayan o autoridad ng Panginoong Hesukristo. Ngunit kung hanggang kailan ito, ang sabi po sa huling pangusap, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sa makatwid, hanggang sa katapusan ng sanlibutan, ang pamantayan pagdating sa relihiyon, ang autoridad sa pamamagitan ng relihiyon o ng pananampalataya ay ang Panginoong Hesukristo. Ang kanyang mga iniutos ayon sa kanyang autoridad ang dapat pag-aralan at sundin ng mga tao. Ngunit kung hanggang kailan ito, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi po dapat nating palitan. Kung papaanong si Kristo noon, siya ang nakaraan, siya rin ang ngayon, at siya rin hanggang magpakailanman. Kaya napakahalaga na pagdating sa relihiyon, ang pamantayan ay ang Biblia na pawang isinulat o naglalaman ng mga utos ng Panginoon. Pansinin niyo po, pinatunayan din ni Apostol Pablo sa unang Korinto, sa Kapitulo 2 at sa talatang 4 hanggang 5. Ganito po ang kanyang nasusulat, atin pong babasahin at
atin pong unawain. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat at ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Pansinin niyo po, ayon kay Apostol Pablo, yung kanyang pananalita, yung kanyang pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat. Sapagkat meron pong mga salitang panghikayat. Gaya ng ibang mga nangangaral. Gumagamit sila ng magagandang salita upang ang mga nakikinig ay mahikayat nila. Ngunit si Apostol Pablo ay hindi gumamit ng ganong magagandang salita para lamang mahikayat ang mga tao. Si Apostol Pablo, ayon sa ating binasa, ang kanyang pananalita ay sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. So, ibig sabihin, kung ano yung sinasabi ng Espiritu Santo, kung ano yung ginagabay na ayon sa kapangyarihan ng Diyos, yun yung ginagamit niyang pananalita. Yun yung kanyang ipinangangaral. Na ang sabi pa niya sa talatang 5, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Napakaliwanag. Para ang pananampalataya ng tao ay huwag masalig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Si Apostol Pablo ay nangaral. Ang kanyang pananalita at pangangaral ay hindi ayon sa mga salitang panghikayat, kundi ito ay ayon sa patotoo ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Kaya kung gusto po natin na ang pananampalataya natin ay masalig sa Espiritu Santo o sa kapangyarihan ng Diyos. Sa madaling salita, kung gusto po natin ang pananampalataya natin ay masiguro nating tama, dapat ito ay nakasalig sa pangangaral ng mga apostol. At ang mga salitang ito ay siya rin ang magiging basihan sa araw ng paghuhukom sa paghatol ng Diyos. Pansinin niyo po, sa aklat ng Juan, sa Kapitulo 12, narito po ang talatang 48. Akin pong babasahin at atin pong pakinggan at unawain. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang hahatol sa kanya sa huling araw. Pansinin niyo po, ayon po rito, ang nagtatakwil sa akin, sa ating Panginoong Jesucristo, at hindi tumatanggap ng aking pananalita. Yung mga hindi tumatanggap ng mga salita ng Panginoon, ay merong hahatol sa kanya sa huling araw. Alam po natin yung huling araw. Ito po yung araw ng paghuhukom. Kung saan sa araw na ito, ay haharap ang mga tao sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ayon sa kanilang mga gawa nung sila'y nabubuhay pa sa mundong ito. Ikalawa Korinto Kapitulo 5 at talatang 10. At sa panahong yan, ang magiging basihan ng paghatol mismo ay ang mga sinalita ng Panginoong Hesukristo. Kaya napakaliwanag, bakit kailangan ang Biblia? Sapagkat ito ay pamantayan sa relihiyon. Na kay Kristo ang authority. Ang kanyang mga utos ang dapat nating sundin. Ito rin po ay pamantayan sa pananampalataya. Kung gusto po natin maging eksakto, tama ang ating pananampalataya, dapat ay ang ating pag-aaralan at tatanggapin at isasabuhay ay gaya ng mga ipinangaral at isinulat ng mga apostol. Upang sa araw ng paghuhukom
ay huwag po tayong mahatulan, na hindi po tayo sumunod sa pamantayan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang kanyang mga salita rin ang magiging pamantayan sa paghatol sa araw ng paghuhukom. Ang panglima po ay bakit pinag-aaralan ang Biblia? Una, upang hindi magkamali. Ganito po ang nasusulat sa aklat po ng awit sa Kapitulo 22 at sa talata pong 20. Ganito po at atin pong basahin at unawain. Mateo Kapitulo 22 at sa talata pong 29. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, na nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Ang mga kausap dito ng Panginoon ay ang mga Saduceo, kung saan ang kanilang pananampalataya o paniniwala ay walang pagkabuhay na maguli. Ang mga Saduceo ay naniniwala rin na walang espiritu. Ang kanilang paniniwala ay hanggang sa buhay lamang na ito ng mundo. Walang pagkabuhay at wala ring espiritu. Ngunit hayagang itinuwid sila ng Panginoon. Hayagang sinabi sa kanila ng Panginoon ang katotohanan. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, na nagkakamali kayo sa hindi ninyo pagkaalam ng kasulatan. Napakaliwanag na ang tao ay maaring magkamali o magkakamali pagka hindi niya alam ang kasulatan. Kaya napakahalaga bakit pinag-aaralan ng Biblia upang huwag po tayong dumating sa pagkakamali. Upang huwag po tayong magkamali ng ating pong mga sinasampalatayanan. Upang maging tama ang ating pananampalataya at makasiguro tayo ng kaligtasan. At ito rin kung bakit pinag-aaralan ay upang makalaya sa kasalanan. Pansinin niyo po yung partikular na binabanggit ng pangkaraniwan ng ibang mga ngaralo, ng ibang samahan ayon sa Juan Kapitulo 8 sa talatang 32. Ganito po ang nasusulat. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Pansinin niyo po na makikilala ng mga tao ang katotohanan. Mabutit itaas po natin ang pagbasa kung sino yung mga taong tinutukoy ng Panginoon na makikilala nila ang katotohanan. Sa talatang 31, pansinin niyo po, aking pong babasahin. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. Yun pala, yung makakakilala ng katotohanan. Yung mga tao na ang sabi ng Panginoon, kung kayo'y mananatili sa aking mga salita, kung magkagayo'y, makikilala nyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kaya kung gusto po nating makalaya sa kasalanan, makalaya sa mga maling paniniwala o maling pananampalataya, kailangan po natin malaman ang katotohanan. Sapagkat wala nang ibang makapagpapalaya sa ating kasalanan o sa mga maling pananampalataya maliban sa salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi sa unang talata na ating binasa, kung kayo'y mananatili sa aking mga salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko, at makikilala ninyo ang katotohanan. Sa makatuwid, yung makakakilala ng katotohanan, yun yung mga tunay na alagad. Kung sino yun, yun yung mga nananatili sa mga salita ng Panginoong
Jesucristo. Kaya ang salita ng Diyos na pawang katotohanan ang siya lamang makapagpapalaya sa tao sa kasalanan, sa maling paniniwala at maging sa maling pamumuhay. Upang maligtas ang kaluluwa. Santiago Kapitulo 1 at salatang 21. Ganito naman ang sinabi ni Santiago. Akin pong babasahin at atin pong pakinggan. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Pansinin niyo po, matapos sabihin ni Santiago na ihiwalay ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan ay tanggapin na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng kaluluwa. Kaya wala na pong iba na makapagliligtas ng kaluluwa maliban sa salita ng Diyos na natatanim sa puso ng tao. Hindi po ang iba't ibang mga aklat o hindi po ang iba't ibang mga babasahin, kundi iisa lamang ang Biblia, sapagkat dito nakasulat ang salita ng Diyos na pagka ating babasahin o pakikinggan ay matatanim ito sa ating puso. At pagkatapos ito ang makapagliligtas ng ating kaluluwa. Ngunit kung sa papaanong paraan, huwag po nating ipagkamali. Meron pong kasunod na talata. Ang binasa ko po ay talatang 21 at narito po ang talatang 22. Datapwat, maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Huwag po nating kalimutan ito. Bagamat ang salita ng Diyos ay siyang makapagliligtas sa ating kaluluwa, na dapat ito ay tanggapin natin ng may kaamuan. Ngunit napakahalaga na dapat ay huwag lamang tayong tagapakinig, kundi tayo ay maging tagatupad. Dahil kung tayo ay tagapakinig lamang, gaya ng dinadaya natin ang ating sarili. Wala na pong iba na hindi magandang bagay, kundi dayain natin ang ating sarili. At iyon ay gaya ng pakikinig lamang sa salita ng Diyos at hindi natin isinasabuhay. Kaya napakahalaga, ang salita ng Diyos, wala nang iba. Ito po ang makapagliligtas sa kaluluwa. Ngunit kung sa papaanong paraan, dapat itong tanggapin ng may kaamuhan. Tanim sa ating puso at dapat po nating isagawa. Ang pang-anim po ay, may kulang ba ang Biblia? Ang sabi po, gaya po ng ating binasa kanina, sa aklat po ng Juan, sa Kapitulo 16 at sa talatang 3, ayon po sa pagkakasulat doon, at kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Pagka sinabing buo, wala pong halong kasinungalingan ito. Buong katotohanan. Pagka sinabing buo o lahat, buong katotohanan, na andito na po ang lahat ng katotohanan. Wala nang dahilan pa para tayo ay maghintay ng mga susulpot na mga propeta. At pagkatapos ay mangangaral at sasabihin ay, ganito ang sabi ng Panginoon, na naginip ako kagabi, nagpakita ang Panginoon sa akin, at ganito ang sinasabi, hindi niya po kailangan yun. Sapagkat naisulat na ang buong katotohanan. Wala nang dahilan pa para may isang sumulpot na propeta o managinip pa tayo na andito na babasahin lamang po natin.
gusto po nating malaman ang buong katotohanan, na andyan ang aklat ng Mateo hanggang sa aklat ng Apokalipsis. Maging ang mga propesiya ay nakasulat na. Wala na pong kulang. Buong katotohanan. Ang pangalawa ay lahat ng mga bagay na kabanalan. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay tungkol sa kabanalan ay naisulat na. Ibig sabihin, kung gusto po natin maging banal sa harapan ng Diyos, ay ipinasulat na ng Diyos sa Biblia. Narito po ang isinulat ni Apostol Pedro sa ikalawang Pedro, Kapitulo 1 at sa talatang 3. Yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Pansinin niyo, ipinagkaloob na sa mga Kristiyano ang mga bagay patungkol sa kabuhayan. Ibig sabihin, kung gusto po nating mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, ipinagkaloob mo na po sa atin. Andito na po nakasulat sa Biblia. Babasahin na lamang po natin at pag-aaral. Gayun din, at sa kabanalan. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na patungkol sa kabanalan o kung gusto po natin maging banal sa harapan ng Diyos, na andito na po sa Biblia. Babasahin na lamang po natin. At ganun din, ang Biblia ay sapat upang ang mga tao ay maging karapat-dapat sa Diyos. Pansinin niyo po, sa ikalawang Timoteo, sa Kapitulo 3, at sa talatang 17, ang binasa ko po kanina ay talatang 16, na ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katwiran. Ito po ang magiging resulta sa talatang 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya ang Biblia at bawang ang Biblia lamang ang siyang magdadala sa tao upang siya ay maging karapat-dapat sa Diyos. Ito po ay kompleto na. Babasahin na lamang po natin at pag-aaralan. At panghuli, ano ang babala ng Biblia? Narito po, huwag hihigit sa nasusulat. Unang Korinto, Kapitulo 4, at narito po ang talatang 6. Atin pong pakinggan at unawain, atin pong babasahin at atin pong pakinggan at unawain. Unang Korinto, Kapitulo 4, at sa talatang 6. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Pansinin niyo po, ayon sa pagkakasulat ni Apostol Pedro, ay matuto tayo sa kanila, sa kanya at kay Apolos, kung ano yung dapat na matutunan natin, sapagkat ang Biblia ay kumpleto na, eksakto na, huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Huwag po nating hihigitan. Huwag po nating dadagdagan, sapagkat ito po ay kumpleto na. Upang ang isa ay huwag magpalalo laban sa iba. Kaya kung tayo ay hihigit sa nasusulat, tayo ay magkakaroon o magiging palalo laban sa iba. Kaya para huwag po tayong maging palalo, huwag po tayong hihigit sa nasusulat sa Biblia. Matuto po tayo
kay Apostol Pedro at kay Apolos. At sa aklat po ng Galacia, Kapitulo 1, sa talatang 6 hanggang 9, huwag po nating papalitan ang Biblia. Ganito po ang sinabi at isinulat ni Apostol Pablo. Galacia Kapitulo 1 sa talatang 6 hanggang 9. Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo upang buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nang-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinasabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Pansinin niyo, matapos sabihin ni Apostol Pablo na siya'y namamangha, sapagkat ang mga taga-Galacia o ibang mga taga-Galacia ay napakadali nilang nagsilipat sa ibang ebanghelyo magmula sa tumawag sa kanila. Pagka sinabing iba, hindi ito katulad ng ebanghelyo na ipinangaral ng mga apostol na palitan ang ebanghelyo. At iyon yung tinanggap ng ilang mga taga-Galacia, na ito ay hindi dapat mangyari sa atin. Sapagkat meron na pong babala, kahit daw ang isang anghel na bumaba mula sa langit, mangaral ng ebanghelyo na iba kaysa aming pinangaral at inyong tinanggap, ay matakwil. Pansinin nyo, kahit anghel man, kung siya ay bababa rito, mangangaral o papalitan ng ebanghelyo, ang kanyang pangangaral ay iba kaysa sa ebanghelyo na ipinangaral ng mga apostol, ay matakwil. Kaya napakahalaga na ang Biblia ay kompleto na. Hindi na dapat natin ito papalitan. At narito po ang panghuling babala. At pagkatapos po nito, tayo po ay magbe-break at tayo po ay makikinig ng isa pong awitin. At ito po ay tutugtugin at sasalang kay kapatid na Denred Tubera. At narito po ang huling talatang aking pong babasahin. Sa aklat ng Apokalipsis, sa Kapitulo 22, at sa talatang 19, 18 hanggang 19, ganito po ang nasusulat. 22 sa talatang 18 at 19. Aking ang sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisan ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangasulat sa aklat na ito. Pansinin niyo po, si Juan ay sumasaksi kung kanino, sa bawat tao na nakikinig ng mga propesiya ng aklat na ito. Ano yung kanyang sinasaksihan? Ang sabi niya, sino man, kahit sino, ang magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Sa makatuwid, sapagkat ito ay kumpleto na, bawal na itong dagdagan. Merong kalakip na parusa. Yung mga salot na nakasulat sa aklat ng propesiya ng Apokalipsis ay idaragdag sa kanya. Ibig sabihin, merong parusa.
sa bawat taong magdadagdag sa mga propesiyang nakasulat sa aklat ng ito. At hindi lamang magdagdag, maging ang magbawas. Pansinin niyo po, sa kasunod na pangusap ang sabi, kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat na ito, ay aalisan ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Kaya napakaliwanag na ang sino man ay mag-alis o bawasan o tanggalin ang mga nakasulat sa aklat ng propesiyang ito ay aalisan ng Diyos sa bahagi ng punong kahoy ng buhay, sa bayang banal at sa nakasulat sa aklat na ito. Ibig sabihin, hindi po maliligtas. Yung kanyang bahagi sa mga nag-aalis ng mga nakasulat ng propesya ng aklat ng ito, aalisan ng bahagi sa punong kahoy ng buhay o sa bayang banal. Nagpapakilala na siya ay hindi maliligtas, na siya ay hindi magtatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya pagka tayo ay nagdagdag sa mga salita na nakasulat dito, merong kalakip na parusa. Kabilang banda naman, kung tayo ay mag-alis ng mga nakasulat ng propesiya sa aklat ng ito, tayo naman ay aalisan ng Diyos ng bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal at sa nakasulat sa aklat ng ito. Ibig sabihin, wala po tayong kaligtasan. Kaya napakahalaga, ano ang babala ng Biblia? Huwag hihigit. Huwag papalitan. Huwag daragdagan o babawas. Habang hinihintay pa po natin ng kapatid na Denred Rivera, ay ayan po ang ating kapatid. Tayo po muna ay magbe-break at magpapatugtog ng isa pong awitin. Kapatid na Denred. Gone is all my debt of sin, a great change is wrought within, and to live I now begin, risen from the fall. Yet the debt I did not pay, someone died for me one day, sweeping all the debt away. Jesus paid it all. Jesus died and paid it on the cross of Calvary, and my heart was well spent at His dying call. Oh, His heart was broken on the tree for you and me, and the debt is cancelled. Jesus paid it all. Oh, I hope to please Him now. Light of joy is on my brow, as at His dear feet I bow, safe within His love. Making His the debt I owed, freedom true He has bestowed. So I'm singing on the road to my home above. Jesus died and paid it on the cross of Calvary, and my heart was melted at His dying call. Oh, His heart was broken on the tree for you and me, and the debt is cancelled. Jesus paid it all. Sinner, not for me alone,
did the Son of God atone. Your debt to He made His own on the cruel tree. Come to Him with all your sin, be as white as snow within. For salvation you may win, and rejoice with me. Jesus died and paid it on the cross of Calvary, and my heart was melted at His dying call. Oh, His heart was broken on the tree for you and me, and the debt is cancelled. Jesus paid it all. Ayan po at muli tayong nagbabalik sa ating segment na ang salita ng katotohanan. Hatid sa inyo ng ating tagapaglingkod na si kapatid na Emil Mergal. Well, kapatid na Emil, wala tayong comment section sa ngayon, sa mga oras na ito. Pero meron lang isang katanungan, Okay. Brother Emil. No? Sige. Kasi meron akong hinahawakan dito na isang libreta ng mga katanungan. Isa sa mga katanungan dito ay, why were the scriptures written? Bakit po ba naisulat ang mga banal na kasulatan? Konting recap lang to siguro dahil yung iba siguro hindi nasimulan yung ating programa, pero mangyari na lamang na bigyan lang natin ng maikling recap. Bakit naisulat ang mga banal na kasulatan? Siguro, ang kasagutan yan ay yung naandoon sa pang-apat na punto natin. Kasi po, yung ating pinag-aralan kanina ay 7 punto o 7 kahalagahan ng pag-aaral ng Biblia. O kung bakit napakahalaga ang pag-aaral ng Biblia ay meron pong 7 kahalagahan. Ito lamang po ang aking inilagay. Pero meron pa pong ibang mga kahalagahan kung bakit napakahalaga na pag-aralan ang Biblia. Ang katanungan ni kapatid na Denren ayon sa nagtanong nito ay naandoon sa pang-apat. Ang katanungan sa pang-apat na gaya ng ating pinag-aralan kanina ay bakit kailangan ang Biblia? Lumalabas na bakit isinulat ang Biblia? Kung bakit isinulat ang Biblia para meron tayong pamantayan sa relihiyon. Kasi kung wala ang Biblia, magkakanya-kanya tayo ng opinyon. Magkakanya-kanya tayo ng sariling pananampalataya. Wala na tayong standard pagdating sa relihiyon na sa ganyang bagay ay mauuwi tayo sa pagkakamali. Kaya isinulat ang Biblia para tayo ay magkaroon ng standard o pamantayan pagdating sa relihiyon. Ang pangalawa ay para meron tayong pamantayan sa pananampalataya. Kaya nga po, gaya ko at gaya din ng iba. Mula sa maling pananampalataya, sa pamamagitan ng Biblia ay naitubid ang aking pananampalataya, naitumpak at ngayon ay tama na ang aking pananampalataya. Kaya nga po, ang sagot kung bakit isinulat ang Biblia ay para tayo magkaroon ng pamantayan sa pananampalataya upang maging tumpak ang ating pananampalataya. At ang pangatlo nga po rito ay yung pamantayan sa paghatol. Kung wala po ang Biblia o ang mga salita ng Panginoong Hesukristong nakasulat sa Biblia ay walang magiging pamantayan sa paghatol ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Kaya ito na isulat ay upang magkaroon ng pamantayan maging sa araw ng paghuhukom.
Ito ang magiging basihan kung papaano hahatulan ang tao sa araw ng paghuhukom. Kaya ito ang mga ilan. Meron pa pong marami pang dahilan kung bakit naisulat ang Biblia, pamantayan sa relihiyon, pamantayan sa pananampalataya, pamantayan sa paghatol. Kapatid na Denred. Okay, maraming salamat, kapatid na Emil. Pero bago ko, meron po akong idadagdag dito sa magandang nasabi ni kapatid na Emil. Pero bago po yon, batiin po muna natin si kapatid na Deodoro P. Asistol, si Manong Deo. Sabi niya, Happy Lord's Day, brethren. At saka si kapatid na Emmanuel Licudini. Sabi niya, Happy Lord's Day, brothers. Ayan. Maraming salamat po sa kanila. Natin sa na ang kanila po mga pagbati nito ay ipinaraan nila sa ating Facebook Live. Oh. Okay. Tsaka karagdagan ko lang po doon sa sinabi ni kapatid na Emil kanina, sa tanong na bakit naisulat ang mga banal na kasulatan, ayos ko rin pong buksan din natin sa Juan Kapitulo 20, versikulo 30. John chapter 20, verse 30. John 31. Sabi rito ni Juan, gumawa si Jesus ng marami pang ibang mga tanda sa harapan ng kanyang mga lagad na hindi na isulat sa aklat nito. Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. So isa rin pala sa mga dahilan, kapatid na Amy, kung tama po aking pagkakaintindi, na kaya naisulat din ang mga talata dito, mga salita rito sa banal na kasulatan ay para magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, para mapaniwalaan natin siya, mapaniwalaan natin ang tungkol sa Kanya at ang nakasulat ang banal na Ebanghelyo. Hindi po ba? At para, sabi nga sa versikulo 31, ay para magkaroon din tayo ng buhay na walang hanggan sa Kanya. Napakaganda ng pinasa mo at karagdagan na kung bakit isinulat ang aklat ng Biblia. Ang totoo, ayon sa mga unang talata, maraming mga sinilita si Kristo at mga tanda at kababalaghan na kung susulatin kahit ang mundo ay hindi kakasya. Kaya naisulat ang mga salita sa aklat ng Biblia ay para tayo ay sumampalataya kay Kristo upang sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay magresulta ng buhay at ng buhay na walang hanggan. Kaya wala na pong ibang aklat maliban sa Bibliang ipinasulat ng Diyos, kundi ang Biblia na siyang makapagbibigay ng buhay natin. Ibig sabihin sa mundong ito, kung gusto po natin magkaroon ng maayos na buhay, ipinasulat ang Biblia. O maging sa kabilang buhay, kung gusto po nating magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapat ang Biblia na ipinasulat ng Diyos. Naalala ko po ang isang talata sa unang Timoteo, Kapitulo 4, sa talatang 7 at 8, na itakwil mo ang mga masamang katha at mag-aral ka sa kabanalan, sapagkat ang pag-aaral ng katawan ay may kaunting kapakinabangan. Ngunit ang kabanalan ay pinakikinabangan sa lahat ng bagay, sa buhay na ito at sa darating sa buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga na magsanay tayo sa kabanalan. At kung papaano nga tayo magsasanay sa kabanalan, isa rito yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Gaya ng ating binanggit kanina sa 2 Pedro, Kapitulo 1 at sa talatang 3. Lahat ng mga bagay patungkol sa kabanalan ay naisulat na sa Biblia. Kung gusto po nating maging banal sa harapan ng Diyos, ay pag-aaralan lamang natin yung mga nakasulat sa Biblia. Kaya naman, ang pag-aaral ng kabanalan, ang isa po rito ay ang pag-aaral ng banal na kasulatan. At ang pag-aaral ng kabanalan,
maging ang pagsasanay dito o ang pagsunod sa mga nakasulat sa Biblia o sa pagsabuhay ng kabanalan ay pinakikinabangan sa lahat ng bagay. Sa mundong ito, higit sa lahat, sa buhay na walang hanggan, meron pong kalakip na pangako na tayo ay bibigyang buhay ng Diyos, magkakaroon ng maayos na pamumuhay sa mundong ito, higit sa lahat, tayo ay bibigyan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Kapatid natin. Tama po yun, napakagandang sagot nga. Napakaganda pong pagpapaliwanag yan, kapatid na Emil. At bilang karagdagan na lang din po, sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 13, sinabi ulit ito ni Juan, no? Patungkol sa buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo patungkol ito sa mga kasulatan upang inyong malaman na kayo ay mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. So napakaganda po, no? Kasi sa mga banal na kasulatan, makikita natin doon, didiscover natin, malalaman natin doon ang tungkol sa buhay na walang hanggan para sa atin na mga sumasampalataya sa ating Panginoon. Ang naalala ko, kapatid na Dren, dagdag pa dyan, ay yung sinulat ni Apostol Pedro sa Kapitulo 3 at talatang 1 hanggang 2. Ang sabi niya, ito nga ang ikalawang sulat, mga minahamahal, na isinusulat ko sa inyo, at sa dalaway ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo, upang maalala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. So ito ang isa sa dahilan kung bakit ang mga propeta at ang mga apostol ay sumulat, ginigising niya yung ating tapat na pag-iisip upang tayo ay papaalalahanan. Sapagkat kung minsan ang mga tao ay nadadala ng mga alalahanin sa buhay na ito. Kung minsan ang tao ay nadadala o napupunta na sa pagsuway. Ang banal na kasulatan, kung bakit naisulat, ay sa pamamagitan nito, gisingin ang mga Kristiyano o mga tao upang paalalahanan. Nagaya ng sinabi sa talatang 2, upang maalala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na apostol at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Kaya ito pong mga isinulat ng mga apostol ay nagbibigay ng paggising para tayo ay maging aware sa ating pong pamumuhay na maaring tayo ay at tagapagligtas na dadala na sa ng pagsusumakit sa buhay na ito at nakakalimutan na natin ang pagsunod sa Diyos. O maaring tayo ay nadadala na sa pamumuhay ng makamundo. Kaya ito ang dahilan para tayo gisingan at para tayo ay palalahanan sa mga sinulat ng mga propeta at sa mga utos ng Panginoon sa pamamagitan ng sinulat ng mga apostol. Meron na lamang po tayong 5 minuto, kapatid na Denred, upang matapos po natin ang 1 oras at kalahati ng programang ito. Baka meron kang maidadagdag, kapatid na Denred. Tamang-tama na po ang inyong pagpapaliwanag, kapatid na Emil. Kompletong-kompleto na po ito. Kapag dinagdagan pa po, para baka mawala ng ibig sabihin at yung spirit or intention ng mga salita ng ating Panginoon. So kung meron pa po bang mga katanungan sa ating po mga taga-subaybay sa Facebook Live, meron pa po ba kayong mga katanungan? Kung meron po, mangyari lamang po na isulat ninyo sa comment section para ito po ay aming masagot sa umaga. Masagot namin ito sa mga pagkakataon. Paalala lamang, kapatid na Denren at mga kapatid, sapagkat maaari ang iba ay busy sa mga oras na ito. Hindi sila makasabay sa programang ito. Ngunit ang programang ito ay mapapanood
pwede nating panoorin uli dito po sa FB page ng Ang Salita ng Katotohanan. Na kung saan, kapatid na Denre, doon merong mga comments, yung mga nagre-replay na manood ng programang ito. Kung kayo po ay manonood bilang replay ng programang ito, kung meron po kayong naisip na mga katanungan, ay pwede nyo pong ilagay sa comment. Itanong nyo lang po doon. At kung meron din po kayong mga kahilingan sa panalangin, i-type nyo lang po sa comment sa video ngayon kung kayo po yung makakapanood. At asahan po ninyo sa tulong ng Panginoon. Kung loloobin ng Panginoon sa mga susunod na programa ay atin pong ipapaliwanag ang inyong mga katanungan. Kung ito naman ay kahilingang panalangin, ay atin pong isasama sa panalangin. At meron lang akong gustong baliin, kapatid na Denred. Meron po kaming naganap na online video call Bible study. Wow. Pinapati ko po ang kaibigan nating si Gitso Tambal. Siya po ay taga Mandaluyong din. Malapit actually siya sa munisipyo. Kaya lang ang pag-aaral dahil sa ating pong crisis ay ginawa namin sa video call. Kaya ganun din po, magmula dito ay inaanyayahan ko rin po kayo. Sa bawat aabutin o makakapanood ng programang ito. Sa mga kapatid, inaanyayahan ko po na ipag-imbita po natin ito. Pwede po tayong tumulong sa pangangaral. Pwede po nating isend ito sa mga kapatiran at sa mga hindi kapatiran upang sila ay makapanood din. At gayon din naman sa mga hindi pa miyembro ng iglesia. Kung kayo po ay mararating ng programang ito, iniimbitahan po namin kayo na magkaroon ng libreng pag-aaral ng Biblia. Inuulit ko po, libre. Wala po kayong babayaran. Kayo po ang mamimili ng araw at oras. Kayo din po ang mamimili kung gusto nyo sa bahay ninyo, home Bible study. Kaya lang, nakamas po tayo doon at magkalayo bilang pagtupad sa pinag-uutos ng gobyerno. At pwede rin po sa video call, maging sa FB Messenger o kaya sa WhatsApp o sa anumang paraan na tayo ay makapag-aaral online. Kaya wala pong dahilan na para hindi po natin patuloy na mapag-aralan personally, one-on-one ang salita ng Diyos. Narito po, open ang mga social media para po ating magamit, para tayo ay makapag-aral ng mas maayos na salita ng Diyos. Ganun din naman, iniimbitahan din po namin kayo na panoorin din at ibang mga programa o live stream ng mga Churches of Christ. Kung meron po kayong napapanood na programa ng Church of Christ o Churches of Christ, ay panoorin din po natin ito. At atin din po itong ibahagi. Nang sa gayon ay atin pong maipangalat at maging kasangkapan tayo sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa ikalalaganap ng Ebanghelyo at sa ikaliligtas ng mga kaluluwa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat, kapatid na Denred. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod, araw po ng Huwebes, alas 8 ng gabi. Pagpalain po tayo ng Panginoon.